Ngayon, brasin natin to. Yung mga nangingitim na yan, kukuskusin lang. Kaya natin kuskusin. Kaya bago kayo magkuskus ng ganito, steel brush, discharge muna tong kapasitor ha. Bali sisingit muna ako ng integrated kasi walang gagawa ng integrated na to. Ngayon, tin-troubleshoot na to ng may kasama kasi ako ditong nag-extra din. Gusto rin matuto. Troubleshoot niya kaso hindi niya madali-dali. Ang issue naman nito, shoutout pala muna sa may-ari nito. Taga North Caloocan yata. Hindi ko saktong matandaan kung taga North Caloocan. Basta shoutout sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Okay? Kevlar na GX5UB. Yan, Kevlar GX5UB Pro na integrated amplifier. Ang issue nito, kaya dinala rito sa atin, ayaw tumunog. Ngayon, nung chinek up ko, ayaw mag-relay pero walang DC out. Ngayon, yun nga sabi ko kanina, may nag-extra rito sa akin. Gustong matuto, tin-troubleshoot niya. Kaso hindi niya madali-dali. Wala siya ngayon, and then kailangan na rin yung unit. Kaya mapilitan akong gawin to. Okay, ngayon, ayaw siya mag-relay, samantala wala siyang DC out ha. Ayan kung mapapansin nyo, ay nakakabit na supply yan. May nakakabit na supply. Ayan, nakakabit yung supply nya. Okay, on ko buhay siya sa banyo. Okay, wala, ayaw mag-relay. Ngayon, magsukat tayo ng voltahe. Patayin yung voltahe muna. Siyempre kapag ganitong issue na hindi nagre-relay, ang una-una mong pagdiskitahan diyan is kung may DC out, di ba? Baka may DC out kaya wala siyang hindi siya nagre-relay dahil may DC out. Ngayon, i-check natin, di ba? Kung bakit sana ayaw mag-relay, may DC out nga ba? Ito ground to, tapos ito emitter to sa may kabilang side. Ito papansin nyo, wala diba? Wala. Tapos ito naman sa may kabilang side ulit, ito ground. Sundan natin yung medyo malapit-lapit lang. Ito hindi, ito mawid siya dito. Okay, ito hindi abot parang meron dito sumasayaw. Ayan baka kuwan lang, ayusin natin. Nagagalaw-galaw lang. Meron ba? Parang meron ito natin, siguraduhin natin may sumasayaw-sayaw pero good yung bias nito. Good yung bias nito ito to. Tignan nyo bias dito sa may kabila, tapos dito naman pantay, diba? Normal yan normal, diba? Halos na sa 0.4 pero ayaw mag-relay. Maaring sira yung relay, pero bira lang masira yung relay, or maaring itong IC na to. Pero double check ko muna kasi kung mapapansin nyo, nangingitim. Sakit ng Kevlar to hindi naman tayo naninira, baka sabihin nyo naninira tayo. Pero sa mga kapwa natin technician, nakuha rin nila to, napansin din nila siguro ganitong issue, yung nangingitim sa may mga linya. Nangingitim siya.
kailangan gawin dyan, kukuskusin tapos i-varnish ulit. Okay, so yuring ko kung ano yung pinaka-issue nya. Meron pala talagang DC out siya, mapapansin nyo. Sumasayaw. Okay, may DC out dito na side. Dito na side siya. Ngayon, suyurin natin yan, or pinakamagandang gawin dito is kukuskusin muna tsaka babarnisan, tapos hanapin yung sira kasi bihira lang yan eh. Di ba nagno-normal yung bias pero may DC out, kadalasan talaga nangingitim base sa obserbasyon ko. Okay, basta bumili tayo ng steel brush. Ito, bumili ako ng bago, hindi ko na mahanap yung steel brush ko eh. Ngayon, brushin natin to. Yung mga nangingitim na yan, kukuskusin lang. Kaya natin kuskusin. Kailangan bago kayo magkuskus ng ganito, steel brush, discharge muna tong capacitor ha. Discharge muna kasi pag hindi yung discharge yan, pag ganyan mo, puputok yan kasi kwanto, ano tawag ito? Yung bakal, may contact ito, puputok yung capacitor nyo. Kaya discharge muna para safety, or hindi kayo magugulat siyempre. Kailangan natin basin to. Baka sakaling madala sa brush kasi may mga nagawa na ako ganito eh. Ang hirap yung suyurin nga, baklasin mo yung mga pyesa, buo naman, buo siya kasi nga diba may bias naman eh, working naman yung bias nya eh. Ngayon ibabaklasin mo lahat ng pyesa, wala ka makikitang sira pero may sumasayaw na DC out. Yung nagawa ko, kinukuskus ko lang tapos binabarnish ko, electrical varnish. Hindi kaya pwede naman yung WD tuloy, yung Pilox na clear, pwede naman dito sa likod kung wala kayong electrical varnish. Okay, tapos sabay kuskusin natin ng brush. Okay, nabrush na natin. Try nga natin kung magre-relay na to. Diba? Nag-relay oh. Sabi ko sa inyo eh. May maniwala sa walang pera eh oh. Pakita ko sa inyo. Kita ba? Nakikita naman eh no. Tutukan ko ng camera. Oh, di ba? Lumagatik tapos nag-relay. Off ko para mas makita. Oh, gumagalaw, di ba? Kanina ayaw 'yan. Ulit. Oh, nag-relay. Ngayon, sukatan natin ng biasing. Ito lang sikreto niyan eh. Ngayon, sukat tayo ng biasing ha. Pag hindi nyo kabisado, kung first time nyo may counter yung ganito, makakuha ka talaga. Hanggang sa magbibisit ka lang, sabihin mo ano ba yan, na-check ko na lahat wala, good naman lahat, pero bakit ayaw pa rin, diba? Ganun nga eh. Siyempre hindi nyo pa na-encounter eh. Ako kasi ilang beses ko na na-encounter to. Dito wala na siya diba? Wala na. Ngayon, ang gagawin ko dito ay teka lang linisan natin maigi. Tipong wala na matitira na dumi. Yung ginawa ng unang yung gumawa dito na nag-extra sa akin, dito sumuyod siya lahat dito eh. Sabi niya papalitan ko to boss yung relay. Sabi ko buo yung relay niyan, i-check mo lang. Sabi ko baka may mga DC out wala daw DC out din eh. Hindi niya lang siguro na check din. Ngayon i-babarnish natin ito yung varnish natin, electrical varnish to. Okay, babrushing ko lang teka lang sana yung hanap ako ng toothbrush.
Okay, uusan natin. Tapos sabay tagod ng brush. Yan, papansin nyo kumikinang yan, oh. Then para maibsan yung corroded. Kanto, lalos lahat ng Kevlar na integrated, ganito talaga. Hindi naman sa naninira tayo. Kumbaga na sinasabi lang natin yung naobserbahan natin, di ba? Bilang technician, dahil lagi tayong gumagawa ng ganito, kaya napapansin natin yung dapat pansinin. Okay pa nga sa kwan eh, yung board ng mga concert, yung 5 buto, okay pa yun. Hindi pa siya, lalo yung brown, matitibay, hindi siya ganong nangingitim. Okay, yan. Nabrasin natin ng maigi. Yung tipong mapiprevent yung pangingitim. Kaso minsan parang alam mo yung mas mga pagitan ng linya, yung mga nangingitim na yan, parang dyan galing yung dyan galing yung corroded or gapang ng kuryente. Okay, isa pa, isang patong pa. Okay, isang patong pa. Oh, ayan. Kumikinang-kinang na, oh. Ngayon, balik na natin to. Ibalik ko muna, ipesto ko muna. Tapos tingnan natin kung may iba pang mga problema. Minalik ko na yung board. Tapos pati nandito, binarnish ko na. Mapapansin nyo, kumikinang siya. Yan. Tapos baba na binarnish natin. Okay. Ulitin natin. May power. Ayan. Yung magatik. And then, isa pa pala, kapag na-stuck itong ganito klaseng board, sabi natin hindi magamit ng mga ilang buwan, sigurado mangingitim, magkakaroon ng DC out. Okay? Ngayon, lagyan natin ng speaker, tingnan natin kung tutunog. And then, tingnan natin kung mayroon pang problema. Sana walang problema yung mga control niya. Okay? Ito, naglagay na ako ng speaker. Ayan, speaker na may audio input. Yung laptop natin. Ngayon, nalagyan ko na agad ng mic ko para testing natin diretso, sabay-sabay. Isang testingan lang. Ayun, nag-trigger. Gumagana yung laptop natin mula kanina, naka non-stop yan. Oh, ha? Saan channel? Maka-copyright tayo. Working. Working yung audio niya, working. Tapos yung mic. Check. Sound. Mic testing. Check sound. Ganda ng tunog ng mic. Ang problema, naka-off yung echo, pero may echo pa rin siya, oh. Naka-off yan, ha, naka-off, oh. Check mic testing. Sound check. May problema yung kanya. May problema yung echo. Palitan natin yung control. Ito lang naman, pero nandito working. Palitan natin yung control ng echo nya para wala na masabi si bossing. Naka-off na eh, may echo pa rin. Binaklas ko na yung control. Ito lang tinanggal natin, yung control lang ng echo. The rest naman ito, buo pa naman eh. Ito siya, oh. Problema, yung pinalit natin is medyo mahaba na shafting. Okay lang, osli naman na konti yan kasi magputol pa tayo. And then pinalit natin dito, walang groove. Ito kasi may groove eh. Wala naman nang bibili kasi sa Raon na merong groove eh. Okay, 50k. Yan, sa echo yan. Ngayon, balik natin. Tapos testing para matapos ng video natin. Naibalik ko na yung board ng tone control natin. Ito sabi ko medyo naka-oscillate sa konti. Ang konti lang naman to, kaysa mag-grind tayo na maaaring matendency na masira pa yung carbon. Okay, ngayon may audio naman talaga yan eh. Ito lang yung problema natin, yung echo pa niya eh. Okay, kanina kahit naka-off itong yung echo niya, may tunog pa rin or umi-echo pa rin. Ngayon pinalitan natin, so volume natin to. Sound check.
Ayan, naging flat na yung tunog niya, wala nang echo. Ngayon, lagyan natin ng echo. Sound. O, ayan, di ba? Check sound. Mic testing. Hey, check sound. Off natin yung echo. Check sound. Check mic testing. Ayan, naging flat. Lagyan natin. Sound. Check mic testing. Hey, check sound. Okay, goods na. Okay, okay na to. Yun lang talaga naging problema. Sana nakapagbigay idea ako sa ganito klaseng unit. Kevlar na GX 5UB ba to? Yan, kadalasan talaga yung sira ng ganito, yung kapag na-stuck siya, magkakaroon siya ng corrosion, magkakaroon ng DC out, sumasayaw na DC out, kaya hindi siya magre-relay. Okay? Ano pa ba? Ayun, hanggang dito na lang, hindi na ako mag-outro.